beloved Boss Mike Cervera. Si Robin Padilla, ito po yung binoto nyo na senador. Ito po mga kababayan ang itsura ngayon, mga kababayan, no? Ay grabe mga kababayan. Tingnan nyo naman itsura nito. Sa totoo lang dati idol na idol ko to eh. Nung pinapanood ko yung pelikula niyang Baby Ama, ang utol kong hoodlum, yung mga ganun, ano? Tapos mga kababayan, ganito na itsura mga kababayan. Talagang mukhang siyang ganun na eh. Ano na yun? Idol, ano yung ibubuking mo? Pakinggan nyo mga kababayan ang ibubuking inamin na lalong pinanghina ng loob ng mga DDS. Mga DDS, pasensya na kayo. Ano, parang wala akong makita ngayon dito. Nasaan na yung mga DDS? Yung mga tumatawag sa akin dito na adik, bangag. Bakit nawala kayo? Magpakita nga kayo, namimiss ko na kayo eh. Miss ko na kayo. Miss ko na yung mga DDS. Pa-empoy na ito. Sige, ito na. Myong. Kamukha ni Myong eh. Tuloy. Kailangan namin si Rodrigo Duterte. Ngayon, yung aming number one crowd drawer, No. nakakulong. No. So, paano po ngayon yan? Hindi naman po kami milyonaryo, hindi naman kami bilyonaryo, wala pong pera. Sinungaling! Sinungaling! Kita nyo, sinungaling sila mga kababayan. Kayo ba naniniwala na hindi mga milyonaryo to? Mga kababayan? Doon pa lang mga kababayan, sinungaling na to eh. Oo, ay dapat lang talaga yung mangyari sa inyo. Yung sasabihin nyo na hindi kayo milyonaryo, ay kasinungalingan yun. Di po ba mga kababayan? Sabihin, hindi kami milyonaryo, hindi kami bilyonaryo. Pero yung doon sa milyonaryo na lang, wag na sa bilyonaryo. Mga milyonaryo kayo, no? Huwag na kayong ipokrito. Nako. Di po ba mga kababayan? Niloloko kayo ng mga to. Mga DDS, naniniwala ba kayong hindi milyonaryo to? Di ba kayo, naniniwala ba kayo na si Robin Padilla hindi milyonaryo? Ang laki-laki ng kinita niyan sa mga pelikula niyan noon. Di po ba, mga kababayan? Tapos wala kang pera? Huwag mo sabihin, mas marami pa akong pera sa'yo. Di ba mga kababayan? Tuloy. Hindi po kami yung tipo na kaya namin magpatawag ng tao dahil may pera po kami. Dumadating po ang tao kapag nandyan si Duterte. Naku, so ibig sabihin si Duterte lang talaga tinitignan ng tao, kayo hindi, Di ba? Ibig sabihin mga kababayan, si Digong lang talaga yung natitirang pag-asa nila. Kaya hindi maiwan-iwan. Pero mga kababayan, tignan nyo naman. Sabi, hindi iiwan, bakit uuwi na yan? Uuwi na ito eh. Bakit? Kasi nga nasita na sila sa Netherlands. Bakit? Lumalabis na sila. Hindi na normal yung pinaggagawa nilang pagrarally doon sa harap ng ng ICC. Kaya pinagsabihan na sila, mga kababayan. Kahit todo tanggi nila, mga kababayan, yan po ang katotohanan. Di ba? Tuloy. Kapag nandyan si Digong, hindi mo kailangan ng pampamasahe, hindi mo kailangan ng pampalubag loob na pagkain. Darating po ang tao, dala nila yung t-shirt nilang pinagawa nila, may dala silang pagkain, ibibigay pa sa'yo. Itchusera ka. Itchusera din to eh. Bakit kanyo nung nakaraan lang? Yung mga rally nyo, doon sa may liwasan, di ba mga bayad yun? Bakit ko nalaman? Yung isang organizer mga kababayan inaalok na na may bayad, 5,000 isang tao tapos sasabihin mo, pumupunta yung tao na walang bayad? Naku. Baka siguro pag ako nagpatawag, mga kababayan, magsasalo-salo tayo sa isang piging.
sagot ko na lahat. Ang pagkain at inumin. Pati kwento, sagot ko na rin ito. Pero kapag dumalo kayo sa mga to, babaho kayo. Tandaan nyo, kapag ako nagpatawag, ng isang salo-salo at isang piging, mga kababayan, lahat nasa malamig tayo. Hindi ho tayo mainitan na tulad ng mga ginagawa ng mga to. Binibilad yung mga rallyhista. Bakit? Kasi mga arawan sila. Kaya kailangan nasa ilalim ng araw. Kasi arawan. Arawan, mga kababayan, yung bayad nila eh. O ngayon, tayo, syempre, mga kababayan, kailangan malamig. Oo. Kailangan komportable. Ganun dapat sinasamahan nyo. Hindi yung tulad ng mga ito, tignan ninyo. Yung itsura. Gusto nyo ba? Oh, ganito maging itsura nyo? Mapabayaan nyo na yung sarili nyo? Kakatanggol kay Duterte o makulong pa kayo? Kita nyo mga kababayan ko. Naku, sabi ni Valentina, 1.8 pa lang daw yung naglalike, magsa-10,000 na tayo. Grabe naman kayo. Oh, mag-like na kayo. Yung lahat ng hindi mag-like dito, bahala kayo. Mapapanaginipan nyo si Digong. Tapos, katabi nyo. Tapos, habang katabi nyo si Digong, mga kababayan, sa mga hindi magla-like, makikita nyo may sungay ito. So, bakit Boss Mike may sungay? Satanista yun. Diba? Akala. Ganun po yung klase ng pamumulitika ni Rodrigo Roa Duterte. So, kaya ako po nasabi na parang kaming inalisan ng ulo. Kita nyo? Aminado. Wala na eh. Natanggalan sila ng ulo. Ang ulo nila, si Digong, mga kababayan, kahit kirat yun. Kahit kirat si Digong, mga kababayan. Yun talagang ulo nila. At tama ang ginawa ng Interpol at ICC na si Digong ang inuna. Hindi ho sino? Si Bato. Hindi ho si Sara. At hindi ho yung mga general na nagsisunuran sa mga pinag-utos nila. Kawawa naman, mga kababayan. Kawawa naman. Itong mga pulis na sumunod sa mga pinag-uutos ni Digong at ni Bato. At saka siguro kasama ko. Kasi po yung aming ulo na nasa kanya po lahat ang katangian para dumating ang tao, wala po, nandito nakakulong sa malayo. Kita nyo, ang sakit kay Sara niyan, parang sinabi ni Robin, si Sara ho, wala ho talagang wala ho talagang pakinabang. Ang tinitignan ng tao, si Digong lang. Si Sara, walang kwenta yan. Sara ho, si Robin, parang sinabi niya rito, na wala kang silbi. Di po ba, mga kababayan? Parang sinasabi na ho ni Robin Padilla rito, na si Sara wala ang silbi dahil si Digong lang ang tinitignan ng tao eh. So si Sara wala, palamuti. Ganun lang. Puro lang katarantaduhan sa Lume. Thank you naman kay Salome. Panalo na tayo, wala na tong mga Duterte. Bagsak na. Tama po ba? Sa sinabi ni Robin Padilla na si Rodrigo Roa Duterte na satanista, mga kababayan, siya lang ho yung tinitignan ng mga tao. Hindi ho si Sara, hindi ho si Panelo, hindi si Roque, hindi si Polong, hindi ho si Baste. Kita nyo? Wala hong mga kwenta daw yung mga yun eh. Parang yun ang gustong sabihin netong si Robin Padilla. Tuloy. Mating ang tao, wala po, nandito nakakulong sa malayong lugar. Kaya nagkaroon po kami ng malaking setback po ito. Ulo. Kasi po yung aming ulo, na nasa kanya po lahat ang katangian para dumating ang tao, wala po, nandito nakakulong sa malayong lugar. Kita nyo? Si Digong lang talaga, mga kababayan, ng pag-asa nila. Nasa kanya daw lahat. Kay Digong lahat. Kay Sara meron? Wala.
pera lang yung nasa kanya, yung confidential fund na ninakaw niya. Yun lang ho yung na kay Sarah. Pero yung atensyon ng tao, wala. Nagkamali po ba tayo na sinabi na na tataas pa yung trust rating ni Sarah? Hindi na ho. Hindi na ho mangyayari yun. Never na hong tataas si Sarah. Bakit to? Kay Robin Padilla mismo galing Na sino ang tinitignan ng mga DDS? Si Digong lang at wala nang iba. Diba? Wala na hong iba. Kaya yung mga natitira na mga taga-suporta ni Digong, yun na lang yung mga inuuto nila. At ginagawa na kasangkapan itong si Digong para naman magamit pa nila. So ganun, mananatili ba itong mga humahanga sa satanista na na gamitin din ng mga kaalyado niya? Papayag ba kayong ganon? Ginagamit-gamit lang kayo? Aba, magising na kayo. Pag hindi pa kayo nagising dyan, ewan ko na lang mga kababayan. Tuloy. Kaya nagkaroon po kami ng malaking setback po ito sa Nako, partido. Kasi setback, umatras na sila mga kababayan. Setback, ibig sabihin, umurong, malaking pag-urong, malaking atras. Itong ginawa nila sa pagmi-meeting nila, sa kanilang pagpupulong, mga kababayan, nila, sa kanya mismo galing, na nagpulong-pulong sila, na sila, mga kababayan, ay umatras na. Atras na! Di ba? Atras na! Tuloy. po talagang Ah. kami po ay inabandona na rin ng napakarami namin kasama sa lokal. Kita nyo, mga kababayan, sa kanya na rin galing. Na inabando na kayo, mga satanista kayo. Inabando na kayo ng mga kakampi nila sa mga LGU. Kawawa naman kayo, Iniiwan kayo. Akala ko ba parami kayo? Parami kayo, sabi nyo, 32 million. Bakit sinasabi ni Robin Padilla? Iniwan na kayo ng mga sumusuporta dati sa inyo na nasa local. Local government, ibig sabihin niya siguro, mayor, congressman, governor, konsyal, bukal, at si Kalbo. Sino yung Kalbo? Di si Bato. Kita nyo, wala na. Wala na ito, lalo na yung panghihinaan, mga kababayan, yung mga Duterte. Lalo ng panghihinaan din yung mga taga-suporta kasi wala na pala kayong kasama. Alam niyo yung lumulusob pa kayo, lusob kayo ng lusob, yung pala, binabala na lang kayo sa kanyon. Wala na galing mismo. Kanino? Kay Robin Padilla. Inamin na ulit. Ulitin mo yung sinabi mo. Back po ito sa partido. Kasi po talagang kami po ay inabandona na rin ng napakarami namin kasama sa lokal. Kita nyo? Kasi kami inabandona na ng napakarami naming kasama sa lokal. Ay, kawawang mga satanista. Ano na, mga satanista? Tatawagin nyo pa bang adik, bangag, weak leader si Pangulong Bongbong Marcos? Tatawagin nyo pa? Nasaan na ngayon? Yung weak leader, nakaupo pa rin sa Malacanang. Nasaan na yung idol ninyo na satanista? Nandun nakakulong na para hindi na makapaghasik ng lagim. Kulang na lang yun, hahatulan na lang ng guilty. At yun na rin ang mangyayari. Sa kauna-unahang kasaysayan, merong mahatulan na isang presidente, naging presidente ng bansang ito na mamamatay tao. Bakit? Mamamatay tao. Satanista, mga kababayan Walang pakialam sa buhay ng iba. Ang mahalaga lang sa kanya, yung nararamdaman at buhay niya. Bukod doon, meron pa ba?
Meron pa. Ang pakialam niya yung magnakaw ng pera. Oh, hindi pa ba kayo matauhan sa mga sinasabi ko? Na. Oo, ngayon pa lang mga kababayan, kitanin nyo na. O, sa mga satanista na sumusuporta sa kaparehas nila satanista. Ngayon pa lang, tanggapin nyo na si Digong, ang hatol dyan, guilty. Huwag na kayong umasa na not guilty ang ihahatol ng ICC. Talay. At naglilipatan na po yan ng ibang partido. Kaya kami po, sa ngayon, Ayan ha, kita nyo, naglipatan na raw lahat yung mga dati nilang kakampi. Iniwan na ho ang partido ni Digong. Sumama na ho kay Pangulong Bongbong Marcos. O, baka naman, yung mga mayor ninyo, congressman, governor, vice governor, vice mayor, bukal, sumama na kay Pangulong Bongbong Marcos. Kayo, naiiwan pa kayo na naiilan na lang? Pagbago na kayo! Di ba mga kababayan? Sinusuportahan ho nila satanista Ano na, tuloy. sa totoo lamang po, Ang dami mong sa totoo lang Alam na naman namin yan totoo. Sa totoo lang para po kaming manok na walang ulo na paikot-ikot. Ay, nako! Para pala kayo mga manok na walang ulo na paikot-ikot. Tawa naman itong mga DDS. Para kayong mga manok na walang ulo na paikot-ikot. Kaya sinasabi ko sa inyo Ayan si Robin may sabi nito hindi ako. Galing sa kanya mismo. Para kayong mga manok na walang ulo na paikot-ikot. Gagalit yung mga DDS dito kay Robin Padilla. Alam mo naman, Alam nyo naman yung mga DDS, arasagid. Alam nyo yung arasagid? Alam nyo yung arasagid, mga kababayan? Paki-explain na lang, Hindi ko alam kung ano Tagalog. Arasagid garog. Yung mga DDS, mga kababayan, alam mo nyo yung makahiya. Ito na lang, siguro naman, alam nyo yung tanim na damo na makahiya, Kapag ka nasaling yung ganun, tumitiklop. English yun sensitive. Ano ba yun? Yung Tagalog niyan. Tagalog! Para mas unawaan ng marami. Grabe. Iyakin. Wala na, Our beloved Boss Mike,